Ang arroganting young master na lumabas na si Wang Rong, anak ng City Lord ng Luoyun City, ay inilabas ang kanyang kamay na parang siya ay isang malaking tao at umungol, 3 milyon lang, magsasaka. Para sa kaakit-akit na Miss Su, wala iyan. Tumayo si Sumuhan, tumingin kay Wang Rong at namutla ang kanyang mukha. Bamulong siya na naman. Umungol lang si Xiao Xuan sa kanyang ugali, hindi man lang humanga. Ang mga kalapit na customer na malinaw na galit sa arroganting ugali ni Wang Rong ay nagsimulang magbulungan sa kanilang sarili, inaapi na naman ng Young City Lord si Miss Su. Napakasama, mula nang pumalit si Miss Su bilang family head ng Su family, dinudumog na siya ng Young City Lord na ito. Naiinis ako para kay Miss Su. Itinuro ng alipors ni Wang Rong ang kanyang daliri kay Xiao Xuan at magaspang na sumigaw, "Hoy, ikaw na karaniwan dyan. Hindi mo ba narinig? Gusto ng young master namin ang heart-melting fire lotus. Bilasan mo at ibigay mo ngayon din." Kalmadong tumayo si Xiao Xuan, sinulyapan ang alipors at walang sinabi. Ngunit si Shi Hinuo, galit na galit, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, itinuro ang mukha ng alipors at hinamon, "Sinasabi mong ibenta namin. Kailangan naming ibenta, managinip ka, hindi namin ibebenta." Nagmamadali si Sumuhan na mukhang labis na nag-aalala upang subukang pakalmayan ang sitwasyon, "Pakiusap, huwag po kayong magalit, miss. Hindi niyo po talaga pwedeng saktan ang taong ito." Nagtataka si Xiao Xuan kaya sinamantala niya ang pagkakataon na magtanong, "May nangyayari ba sa inyo ng lalaking ito?" Ibinukas ni Sumuhan ang kanyang mukha, umiiwas sa tingin ni Xiao Xuan, at bamulong, Oo." Pagkatapos ay nagatubili si Sumuhan sandali bago nagkwento, ang taong ito ay anak ng City Lord ng Luoyun City, isang lokal na tyrant. Minsan siyang dumating upang mag-propose ng kasal ngunit hindi ako pumayag, at mula noon ay hindi na siya huminto sa pang-aasar sa akin. Matapos ikwento ang kanyang kwento, lumapit si Sumuhan kay Xiao Xua, naglagay ng isang maliit na supot sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang kalungkutan at sinabi, "Paumanhin po sa pagkalagkad sa inyo sa gulong ito. Ito po ay 50,000 spirit stones, ituring niyo po itong aking paumanhin. Aalis na po ako kaagad." Pinanood ni Xiao Xuan si Sumuhan na naglalakad patungo sa pinto, nakita itong medyo interesante at tumawa sa kanyang sarili. Nagawang gawin ang lahat ng ito para lang makakuha ng gamot para sa kanyang ama at hindi man lang nataranta ng magkaroon ng problema. Bukod pa rito, isa na siyang tier 2 pill refiner sa ganoong kabataang edad. Tiyak na may matututunan. Ikinaway niya ang kanyang baba patungo kay Sumuhan at tinawag, "Teka, bata. Tatanggapin ko ang Fusion Heart Fire Lotus na iyan bilang regalo para sa iyo, at maaari ko ring ayusin ang Young City Lord na ito para sa iyo, ngunit may kondisyon." Hindi lumingon si Sumuhan, mabilis ang tibok ng kanyang puso, at nagtanong, "Anong kondisyon?" Binuksan ni Xiao Xuan ang kanyang pamaypay at dahan daw ang sinabi, "Ang kondisyon ay maging disciple ko." Narinig ito, agad na lumingon si Sumuhan, labis ang emosyon, lumuha ang kanyang mga mata at excited na sinabi, "Handa po ako, basta mailigtas niyo lang po ang aking ama. Handa po akong gawin ang anumang bagay." Pagkatapos nito, lumuhad siya sa lupa at nagpatira pa, "Shifu, pakiusap, tanggapin niyo po ang disciple na ito." Lumapit si Xiao Xuan, lumuhad sa harap ni Sumuhan, inabot ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo at sabay na sinabi, "Mabuting disciple, mula ngayon, ikaw ang aking pangalawang true disciple. Tumayo ka na." Pagkatapos niyang magsalita, lumabas ang system notification, "Congratulations, host, for successfully taking in a disciple. Disciple detected with human-grade pill daw heart. Success rate of pill refining increased by 30%. Double reward triggered. Host has obtained Earth-grade pill daw heart. Success rate of pill refining increased by 70%. Disciple Sumuhan's information has been digitized. Opening information panel, name, Sumuhan identity, second true disciple comprehension, 60 innate roots, 50 talent, pill daw heart, grade, human, can be upgraded, upgrade condition, improved tier 3 medicinal pills. Bamulong si Xiao Xuan ng impormasyon sa panel, pagkatapos ay nag-isip, "Pill daw heart, ha? Sayang at medyo karaniwan lang ang kanyang innate roots at comprehension.
Mukhang kailangan kong dumaan sa guwanding esoteric empowerment route. Matapos ayusin ang mga bagay, ibinalik ni Xiaoshuan ang kanyang mukha at sinabi, sige, kung ganoon, maliit na Shihinuo. Narinig ang kanyang Shifu na tinatawag siya, lumiwanag ang mukha ni Shihinuo. Itinaas ang kanyang maikling espada at sumagot, disciple po. Inutusan ni Xiaoshuan, puntahan mo at patayin ang mga alipores na ito para kay Shifu. Sumagot siya, naiintindihan po. At tumalon, nag-flying kick patungo sa arroganting alipores na tumawag sa kanya kaninang, mababa at karaniwan. Nakita ito, mabilis na iwinagayway ng lalaki ang letigo sa kanyang kamay, sumisigaw ng mayabang. Ngunit bago pa siya makatama, tumama ang paa ni Shihinuo ng direkta sa kanyang mukha. Umikot ang kanyang mga mata sa sakit at pagkatapos ay bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Ang maladyos na sipa ni Shihinuo ay nagpalipad sa alipores diretso sa dingding sa harap niya. Bang! Lumipad ang alikabok. Nagkaroon ng lamat ang pader. Nagulat si Wang Rong na nakaupo sa itaas, at napanganga kay Shihinuo. Nakita ang alipores na nakadikit sa dingding, nagmamayabang siya. Ayaw ko sa mga mapanlinlang na tao na nagpapakita ng kanilang malakas na koneksyon. Makikita si Shihinuo na itinatago ang 5 elements chains, ang buong katawan niya ay naglalabas ng killing intent, dahan-daang naglalakad. Natarante si Wang Rong, nanginginig ang kanyang boses habang nagbabanta, bakit ikaw, naglakas loob kang saktan ang aking mga tauhan? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Walang pakialam si Shihinuo. Tumuntong siya at sumugod pa sulong, malamig na sumisigaw. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Bubugbugin kita ng malala hanggang hindi ka na makilala ng tatay mo. Nakita na walang saysay ang pagpapakita ng kanyang family background, natarante si Wang Rong at nagmakaawa ng tulong, Wu Ming. Wu Ming, pumunta ka rito. Kung may mangyari sa akin, hindi ka pababayaan ng tatay ko. Pagkatapos niyang magsalita, isang nakamaskarang binata ang lumitaw, hamarang sa harap niya at iwinagayway ang kanyang espada upang harangan, na nagpagulat kay Shihinuo at nagpataob sa kanya ng bahagya. Ngunit si Shihinuo ay maliksi, mabilis na umatras sa kanan at nakuha muli ang kanyang balanse. Nakita ang paglitaw ng isang nakamaskarang swordsman, mahinang sumigaw si Xiaoshuan, ang nakamaskarang swordsman na ito ay ang bodyguard na si Wu Ming. Nasen, Soul Realm First Layer. Nakita na mayroong sumusuporta sa kanya, ngumisi si Wang Rong nang may tagumpay at sinabi, hindi ba't mayabang ka? Magpatuloy ka, ha, Wu Ming, tulungan mo akong patumbahin siya. At ang maliit na batang iyon sa likuran niya din. Mukhang matindi ang tingin niya ngunit hindi siya naglakas loob na tumayo ng tuwid, nagtatago sa likod at takot na nakaluhod, mahigpit na niyakap ang binti ni Wu Ming, kumikilos na parang aso na nag-o-order mula sa ilalim ng mesa. Huwag mong hayaan na makatakas ang sinuman sa kanila. Ngunit pinagmukha siya ni Wu Ming na tanga sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang kahilingan, Young City Lord, ako lang ang responsable sa iyong kaligtasan. Ang iyong personal na sama ng loob sa kanila, hindi ako makikialam. Dahil dito, pinagpawisan siya ng malamig, malaki ang mga mata sa takot habang sumisigaw. Sa sandaling ito, malakas na inihampas ng auctioneer ang martilyo sa stand, malakas na sumisigaw, kahanga-hanga. Akala mo ba ito ay isang back alley? Nag-aaway sa Heavenly Secrets Pavilion. Ayon sa mga rules, papatayin ka kaagad. Kung ayaw mong mamatay, lumabas ka na ngayon din. Hindi tinatanggap ng Heavenly Secrets Pavilion ang mga hindi sumusunod sa rules. Pagkatapos niyang magsalita, ilang guards na may hawak na sibat ang sumulong patungo sa mga grupo ni Xiaoshuan at Wang Rong. Umungol si Wang Rong at lumingon upang umalis, hindi nakalimot na balikan ng masamang tingin sina Xiaoshuan at ang kanyang grupo, Him. Hintayin nyo lang, aalis na kami. Kayo sa Luoyun City, maging maingat kayo, kung hindi, magsisisi kayo kung makita ko kayo ulit. Hindi na kailangang sabihin, galit na galit si Shihinuo. Hinuyam niya ang kanyang mga kamao, nagngingit-ngit ang mga ngipin at nagmura, lintik. Ngunit ayaw na ni Xiaoshuan na magdulot pa ng gulo sa auction kaya mahina lang niyang sinabi, tara na. Galit pa rin si Shihinuo, bumubulong, tingnan mo ang mayabang na hamak na iyon. Nakakainis. Si Sumo Han, na laging malumanay, ay hindi alam kung paano siya aaliwin at nagpakita lang ng mapait na ngiti sa kanyang senior martial sister.
Si Xiao Xuan, na may malungkot na mukha, ay sumingit upang pakalmayan siya, huwag mong pansinin ang mga small fries. Tinitigan ng Alipors ang grupo ni Xiao Xuan, bumubulong, Young Master, pababayaan na lang ba natin sila? Umungol si Wang Rong, pababayaan. Ganoon ba kadali magpatawad ang Young Master mo? Naging balakyat ang mukha ni Wang Rong habang nagplano, magpapakita tayo ng lakas kapag lumabas sila ng Heavenly Secrets Pavilion. Sa ganoong paraan, hindi natin lalabagan ang kanilang mga rules, at masisira pa rin natin sila. Narinig ito, binulungan siya ng Alipors, Young Master, henyo ka talaga. Paglabas, dinilaan ni Wang Rong ang kanyang mga labi na may balakyat ng ngisi, mamaya, papatayin muna natin ang bulag na hamak na iyon, pagkatapos ay isasabit ang kanyang bangkay sa gate ng lungsod. Tungkol naman sa dalawang babae, naghintay ng matagal ang Alipor sa harap ng Heavenly Secrets Pavilion ngunit hindi lumabas ang grupo ni Xiao Xuan. Pinrotektahan niya ang kanyang mga mata, naghahanap sa paligid at nagulantang na sumigaw, kakaiba. Nasaan sila? Bakit hindi pa sila lumalabas? Si Xiao Xuan, nakatayo sa isang nakatagong sulok, ay nagmasid sa kanila sandali, pagkatapos ay ngumisi, hey! Pagkatapos ay itinaas niya ang dalawang daliri, ipinadaloy ang kanyang chi at ipinatawag ang Entanglement Silk Sword. Pagkatapos ay inilunsad niya ito patungo kay Wang Rong. Nadama ng Nameless Guard ang isang matalim na aura na sumusugod at biglang lumingon ang kanyang mga mata dito. Mabilis niyang hinugot ang kanyang espada upang harangan at sumigaw ng babala, mag-ingat. Ngunit ang Entanglement Silk Sword ay isang top-grade Earth rank Dharma artifact kaya madali nitong binasag ang ordinaryong espada sa kamay ng Nameless Guard at dumiretso. Ang Emerald Sword ay tumusok mismo sa mukha ng Young Master na si Wang Rong, na nagpasigaw sa kanya ng gulat bago bumagsak. Sumugod ang Alipors ng nagpapanik, sumisigaw, Young Master. Nakita ang kanyang Young Master na agad na napatay ng isang espada, natakot ang Alipors. Nanginginig ang boses, ikaw. Naglakas loob kang pumatay sa teritoryo ng Heavenly Secrets Pavilion. Ganti ni Xiao Xuan sa kanilang sariling loika, tigilan mo ang pagdaldal ng kung ano-ano. Malinaw na hinintay ko siyang lumabas ng Heavenly Secrets Pavilion bago ako kumilos. Hindi ko nilabag ang anumang rules ng Heavenly Secrets Pavilion dito. Galit na galit ang Alipors na halos umubo ng dugo ngunit hindi siya makatanggi. Nakauungol lang siya. Itinapon ng Nameless Guard ang sirang piraso ng espada, humakbang pasulong ng matapang, sinasabing, ang Young Master na ito, bagaman arrogant at kinasusuklaman ang kanyang pagkatao, ngunit dahil tumanggap ako ng pera bilang kanyang guard, kailangan kong maging tapat sa aking master. Pinatay mo ang taong pinuprotektahan ko, kaya kailangan kong kunin ang iyong ulo bilang kapalit, kung hindi, hahabulin ako ng pamilya Wang hanggang sa dulo ng mundo. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang mga kamay, nagtitipon ng spiritual energy at patuloy na naglalabas ng kulay lila na aura. Ang kanyang mga mata ay kumislap din ng dalawang agos ng gininto ang killing intent. Ngumisi si Xiao Xuan, nagtanong, sirang ang espada mo, at gusto mo pa ring labanan ako. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang kamay at inaktibo ang kanyang spiritual energy, lumikha ng maraming gininto ang espada na pumapalibot sa kanya, handang lumaban. Sa sandaling ito, hamaba ang mga kuko ng Nameless Guard at nagsimulang lumitaw ang mga kaliskis ng asul-lila na parang hayop sa likod ng kanyang mga kamay at leeg. Nagliyab din ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng napakalaking spiritual power, kasama ng isang boses mula sa kanyang lalamunan. Sa loob ng aking katawan ay dumadaloy ang bloodline ng isang bihirang hayop. Ang aking katawan ay mas matigas kaysa sa mga talam. Ang paggamit ng espada ay para lamang sa kaginhawaan. Tumangala si Xiao Xuan ng may interes, nagtanong, oh, talaga. Kung ganoon, gusto kong makita sa sarili ko. Habang nagsasalita, kinaway niya ang kanyang kamay, inilunsad ang mga espada patungo sa Nameless Guard. Ang mga espada na sumisipol sa hangin mula kay Xiao Xuan ay madaling nahuli at nadurage ng mga kamay ng Nameless Guard. Habang binabasag ang talang ng espada, mayabang siyang nagsabi, walang silbi. Pinanood ni Xiao Xuan ang kanyang mga espada na nabasag isa-isa at sandali siyang nagtaka. Nag-iisip, 7 espada at walang isa man lang ang gumana.
Kasabay nito, itinaas niya ang dalawang daliri, ipinadaloy ang kanyang chi at sinubukan ang isa pang ultimate move. Nakaramdam pa rin ng pagmamalaki, biglang lumaki ang mga mata ng Nameless Guard sa gulat, sumigaw, ano? Nang malaman niya na sa likuran niya, isang emerald sword ang sumusugod sa kanya. Ngunit ginamit pa rin niya ang kanyang kamay upang hawakan ang talim upang harangan. Ngayon, si Shihino, na parang Wam, ay nagpakawalan ng napakalaking bug zone ng spiritual chi diretso sa palad ng Nameless Guard. Ang lalaki ay nagngingit-ngit, nagpakawalan ng isang asol na panangga upang harangan ito, ngunit seryosong napakalakas ni Shihino. Sinira nito ang panangga, kinagat ang laman ng kanyang kamay na puno ng chi. Aray! Matapos magdulot ng matinding pinsala sa kanyang kamay, mabilis na umakyat si Xiaoshuan, gracefully na binawi ang kanyang kamay. Si Shihino ay gumawa ng isang mahusay na loop-de-loop, lumipad pabalik sa kanya. Sabi ni Xiaoshuan, kahit na naharangan mo ang espada ko, mukhang ang kamay mo ay halos masunog na ngayon. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.